Narito ang programang magbibigay sa inyo ng mga balita, issue, panayam, at mas pinag-iba yung todo-todong serbisyo publiko. Ating bibigyan pansin ang mga problemang legal. Ano po pang dapat kong gawin, sir? Ang problema pa po, wala po kaming kasulatan na umutang siya. Kalusugan. Tanong ko po, itong acidic na ito may ugnayan sa tuberculosis. Humihinang hustisya. Reklamo sa lubak-lubak na kalsada at buntong-buntong basura. Reklamo maging sa mga inaapi sa trabaho. Agad tutugunan ng programang Balita na Serbisyo Pa. Good afternoon! As usual, mga kaibigan, Huwebes, ang Huwebes ng pasakit. Pag tayo nagkakasama-sama, bagay, pinagdadasal naman ako ni Senyor kapag araw daw ng Huwebes dahil kanyang araw ng pagsamba. Tayo ho na may nakakahuntahan dito po naman sa Palatuntunan. Pagkatapos ng teka-teka ni Mayor Mon at ni Senyor, ang ating programa with Jeric Barreto and yours truly, ito ang palatuntunan, balita na serbisyo pa. Alright? At nakalive na ba tayo sa FB? Yung ating mga taga-subaybay, yung mga nanonood ho sa ating live streaming sa YouTube at maging sa FB, kumusta ho kayo? Sana'y andyan ho kayo at kahit pa paano, determinado pa rin na suungin ang anumang mga pagsubok na ating pasan-pasan habang tayo magkakasama sa palatuntunan. Kompleto pa rin ang ating barkadahan, ang ating po naman mga katuwang sa production, Asya Mariano, ang nandiyan po sa production, si Ma'am Judith Estrada Larino, ang nandiyan po naman sa News Center, si Jude, ang nandiyan sa social media, at ang ating mga broadcast engineers sa ating po namang transmitter, and later on, ang ating po namang mga reporters at mga metro patrollers na makakasama ho natin habang tayo'y naghahatid ng mga balita ngayong hapon. So stay tuned, mga kaibigan, mag-text lamang sa ating text line, 0918-350-2378. Ang ating mga hotline ay 8470-1750254. Napapanood nyo kami. Naglalagon ako, parang di pa ako makapaglagon sa DWIC 882 sa Facebook Live. At siyempre pa, lahat ng ating mga taga-subaybay ay maaari ding makapanood sa pamamagitan ng YouTube, mga kaibigan. So simulan natin ating mga balita at informasyon ngayong araw sa pamamagitan po naman ng ating mga ulat maghapon na nangyari. Metro Patrol Report. Ang inaantabayan na natin within this very moment hanggang mamaya, definitely, usually, anong oras na bibigay ng statement ng Pangulo? Mga alas 10 ng gabi, mga 10 o'clock. Pangulo talaga nocturnal, ano? Ang ating presidente is a nocturnal man. Yung gising sa gabi, ganun daw talaga medyo may edad Sa gabi, totoo yun. Nung buhay pa mga magulang ko, ganun din Sa gabi talagang di napagkakatulog. At ako din, nakakaramdam na ako ng ganyan, na nagiging mababaw ang tulog sa gabi. Bakit kaya? No? Nasa edad na yan. Ihayag na ho ng Pangulong Rodrigo Duterte ngayong gabi, o later on, ang magiging kalalagayan kay hinatna ng Metro Manila. Batay ho yan siguro sa assessment na ibibigay sa kanya ng kanyang mga inatasang mga kalihim at sa mga ibang lugar ng bansa para once and for all, pagsapit ho ng 1 de Hunyo ay meron siyang desisyon. Inanunsyo ni Presidential Spokesman Harry Roque, tumanggi si Roque na kumpirmahin yung kumakalat na rekomendasyon di umano ng IATF na ilagay sa General Community Quarantine ng Metro Manila at iba pang lugar na ngayon ay nasa Modified Enhanced Community Quarantine. At umuugong na mga balita ay may rekomendasyon daw ang IATF na ilagay na sa GCQ ang Metro Manila comes June 1 at 15 hanggang June. Ibig sabihin, experimental. Kung ilalagay ng June 1 to 15 at makikita na gano'n at babalik sa abnormality, yung sa dating normal, should I say, sa dating normal yung lagay ng traffic, yung pagiging pasaway ng mga taong maggigit-gita na naman sa mga supermarket, idalis na nga yung mga sales na ganyan, ay maging mga malls, mukhang magkakaroon ng mapupurnada tayo. So, malalaman nun natin mamaya, huwag natin pangunahan ang magiging desisyon ng Pangulo. 5:47 mga kaibigan, yung mga senior citizen, diyan po naman sa Cainta Rizal, nakatanggap daw ng ayuda. Kasama na dyan siyempre, si Tata Ray Aragones Abella.
Patrol. Magkano kaya nakarating sa palad ni Tataray? Tataray, magkano? Bossing, magandang hapon muna po. Oh, Bossing Edwin. magkano umabot sa'yo? Mamaya ko ay sasagutin yan. Okay, At tama. muna ay sukulent. So good. Sarado pa ito. Anak, may hawak ng sobre, mama. Your gift certificate for me. Maraming salamat. Di pa nagkakataray. Kay close pa yan. Ayan, sige. Okay, boss. Okay. Okay, salamat boss at maswerte. At dito sa bayan ng Kanta ay may mga tatawag tayong maswerte ang mga naturang senior citizen na sumasapit ng edad 60 hanggang 100 years. Sapagat ang DSWD rin na panayam ng Metro Patrol ay bracket nga lamang. Umpisa natin sa pag ikay tumunto ng 60 anyos hanggang yan ay 70. May quarterly ka matatanggap na 1,500. Right? So, pangalawa naman bracket, pag ikaw umabot ng 90 years, may 3,000 ka every quarterly. So, 369,000 yan. So, 100 years, ang munisipyo po ng Cainta Rizal ay 50,000, more than pa yan. Sapagkat, nabigyan na mayor din ay 50,000 for the governor, kung magkano man yan, at ang national. So kaya nabanggit natin kanina, kalpanan namin sa patrol nga, pagkorekto ng mga DSWD dito, siya nag-a-assist sa mga natural senior. At kanina nga, may nakausap tayo, talagang siya ay sa Sudabuan, ay 100 years na siya. Talagang naka-wheelchair na ang ating nanay natin, lola natin, talagang kumbaga sa makakausap mo pa. At anong tanong mo, sasagot niya, at malinaw pa mata ha. So natanong ko, ano po yung sekreto nyo? Basta always be pray po na lang lamang. At pagkain, hanggat maaari daw, hindi siya kumakain ng may mantika. Yan nabagay sa ating boss kasi nga mantika masyadong kumbaga sa chemical yan eh. So iniyaw, yan lamang mga gulay, importante gulay at sida. Pero ang baboy, kumakain daw, pero baka daw sa baboy, isang taon lang, bilang niya, parang kinakalit niya eh. Pagka, mga 2 bis lang, 3 bis lamang, o hindi sa manok. So, kaya pala matagal ang buhay ng tao. So, nakakuha tayo ng mga tips regarding dito sa mga senior citizen na nga stay alive dito mismo sa bayan ng Cainta Rizal. Bago tayo palang busing, may panawagan niya pala at sila nakikinig mga oras ito. Ay, tinatawagan po ng pansin ng ina, si Edna Constante Bagamas Bad, ang ina ng isang sanggol na babae na ang pangalan ay Cassandra Erin Grace Bagamasbad. At ito bago silang pa lang. Ito, nanatagpan ito sa garahe ni na Mrs. Carolina Antoinette Cortez. Noong year 2016 pa ito Noong Enero 15, year 2016, bandang alas 6 po ng hapon. At kalipas po ng 2 araw, ito palang si Edna ay kasambay pala ni Mrs. Carina Antoinette. At ito pala ay pinagkatiwala na dito kay Cassandra Erin sa Bagamasbad. Imbata, noong January 17, year 2016. At naturang hanggang sa kasalukuyan, ay hindi na umuwi itong kanyang ina na si Edna nga Constante Bagamasbad. So, kung sino man ay nakakakilala ng kanyang anak na iniwanan ay 4 na taong gulang na at plano nga ni Mama Charina Antoinette naging legal na naayon sa Republic Act 9523 na ang pangalagang bata ay para rin sa kanyang magandang kinabukasan. At ito, ang panawagan ay mula kay Mrs. Ana Maria Garcia, ang lokal na social worker sa tanggapan po ng MSWDO ng Bayan Cainta Rizal. At ito naman ay ibinigay sa MSWDO dito sa bayan ng Cainta Rizal. So, yun natin panawagan at maraming salamat muli sa bossing At sabi ko nga, kahit mainit ang araw, ang Tataray, kumukuha ng mga balita, di kala lang, naglalakad tayo bossing kanina, punta akong Taytay, naku, sobrang 8 bossing, kaya umuwi na ako dito sa bahay, ngayon lang hapon po. So, yan yung mga news update, bossing. Yeah, Kanina, boss, mawalang galang, inkay mo na, Munilagan, speaking, nagkasama na kami niyan, saka sa Ricky. During that time, kung naalala, correct mo lang, parang 1980, yung ating chief of police, dati sa Montalban, na mga NPNO doon. 1980, grade 4 ako nun
Grade 4 ka pa ba, anak? Sir. Pwede. Kinukuntok lang po, si Roger. Yung buhay pa yan, kahit may bilangan. Ito po, doon kami nagkamit yan, mga taga-TV, mga big network, mga radyo, dyaryo. Ako naman parang pinakamatanda. Kapal pa book mo nun. Tama po yun. Pero makapal pa rin po hanggang sa kasalukuyan po, boss. So, boss, Edwin, ng ating mga samot-saring balita mula dito sa lalawigan ng Rizal. Ito, Metro Patrol, Tataray, Aragon, Sabilla, Nagol, San Pilamay, Tudulakas, Deep, WIC. Metro Patrol Tuloy ang ating mga Metro Patroller sa unang bahagi ho ng ating huntahan every Tuesdays and Thursday, mga kaibigan. At ngayon, 28 of May, Thursday, at huling presentasyon ng ating BNSP for this month. Bilis na mga panahon, ano. At habang tayo nagkakahuntahan, syempre pa ang mga text messages. Doon nga pala sa ating poll questions for tonight. Narito na ang poll questions for the day. Maiksi lang ito pero ang sagot, bahala na kayo. Pabor ba kayo na isailalim sa General Community Quarantine, GCQ, yung Metro Manila, Metropolitan Manila, Kalakhang, Maynila, pagkatapos ng buwang ito, May 31. That will be on Sunday, katapusan na ng Mayo, at papasok na by next coming Monday yung buwan ng Hunyo. Mid-year na ho tayo. At definitely, marami ang medyo alanganin dahil hindi maganda ang pagpasok ng mid-year para sa iba, lalong-lalo sa mga employers, malaking gastusin, napakalaking lugi, nasa sa, sabi nga, nakalagay dun sa kanilang payroll system, yung mid-year bonus. Marami na bang tumanggap? Yung iba ng May, nagbibigay na ng mid-year bonuses. Yung iba naman pagdating ng June. I hope ay malagpasan ng lahat ng ating mga nasa sa frontline, mga pagawan, mga malaking korporasyon, yung panibagong challenges na yan. Samantala, alamin natin ang isa pang balita mula sa ating Metro Patroller. Metro Patrol. Mula sa Metro Mimaropa, mga kaibigan, pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro nakipag-ugnayan na sa tinatawag na LGU, LGW sa San Mateo Rizal, kaugnayan ng 35 kababayang nabiktima ng illegal recruiter. Ayun. So, bakit nakarating diyan sa Mindoro? Ay malaman natin ang detalye mula kay Mariboy Isubido. Mariboy, gandang hapon. Magandang hapon, Edwin. Nakikipag-ugnayan na ang pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro sa San Mateo Rizal Local Government Unit o LGU, San Mateo Rizal, kung saan nananatili ngayon ang 38 kababaihang taga-Occidental Mindoro na mga locally stranded individuals matapos mabiktima ng illegal recruiter sa naturang munisipalidad. Kasalukuyang kinukumpleto ng mga stranded na ito ang kanilang mga papeles upang maihatid na rin ng munisipyo ng San Mateo sa pantalan ng Batangas at makauwi na ng Occidental Mindoro. Samantala, nagpaalala naman ang pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro na dapat tiyakin ng mga locally stranded individuals na kumpleto ang kanilang mga dalang dokumento sangayon sa hinihingi ng Interagency Task Force Management of Emerging Infectious Disease o IATF bago tumulak pa uwi ng lalawigan. Sa panayam ng PIA Occidental Mindoro kay Governor Eduardo Gadiano, 2 dokumento lamang aniya ang kailangang dalhin, ang medical certificate at travel authority. Ipinaliwanag ni Gadiano na ang medical certificate ay nagpapatunay na walang coronavirus disease o COVID-19 ang isang LSI at hindi rin ito kabilang sa mga suspect o probable, habang ang travel authority naman ang siyang patunay na pinapayagang bumiyay ang isang LSI. Ang mga dokumentong ito ay kukunin na niya sa bayan o syudad kung saan sila na-stranded. Idinagdag pa ni Gadiano na ang kakulangan ng kahit isa sa dalawang nabanggit na requirement ay posibleng maging sanhi ng pagkantala ng pag-uwi ng LSI. Ganito aniya ang nangyari sa isang grupo ng mga mag-aaral na stranded sa University of the Philippines, Los Baños, nang ideklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang community quarantine sa buong Luzon noong Marso.
Matatandaang pinayagan na makauwi ang mga estudyante at inihatid pa ng universidad hanggang sa Pantalan ng Batangas. Subalit na makarating ang mga ito sa Pantalan, napag-alaman na wala palang travel authority ang mga estudyante. Binanggit din ng gobernador na may mga pulisiyang ipinatutupad ng lalawigan pagdating ng LSI sa Pantalan ng Abra de Ilog. Aniya, kukunan ang mga ito ng COVID-19 rapid test. Ang LSI na magpupositibo ay i-isolate ng 14 na araw sa community quarantine ng munisipyong kanyang uuwian. Pagkatapos ay muli itong susuriin gamit naman ang PCR COVID-19 test upang kumpirmahin kung positibo pa rin o negatibo na sa COVID-19 ang mga LSI. Ang mga magne-negatibo naman ay kailangan pa rin sumailalim sa 14 na araw na home quarantine. Sa iba pa mga impormasyon tungkol sa mga locally stranded individuals o LSI ay maaring bisitahin ang Facebook page ng PGO Occidental Mindoro kung saan nakapost ang mga mobile phone numbers ng lalawigan at bawat munisipyong umahawak sa mga papauwing LSI. Samantala sa ibang balita, namahagi ang Occidental Mindoro State College Murta Campus sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture Mimaropa Livestock Program ng mga upgraded native chicken sa mga magsasaka sa Barangay Murta, San Jose Occidental, Mindoro. Ito ay karagdagang tulong sa mga magsasaka para bigyang kahalagahan ng agrikultura lalo na sa panahon ng COVID-19 pandemic. Nagsimula ang proyekto ng native chicken dispersal noong March 2020 kasabay ng community quarantine dahil sa pandemya. Naipamahagi na sa mga benepisyaryong magsasaka ang 200 upgraded native na sisiyo na may edad 5 hanggang 10 araw. Ang proyekto ng native chicken dispersal ay magtatagal sa loob ng 1 taon at target na mabigyan ito ang 200 mga benepisyaryo. Ayon kay Dr. Dimar Gaspar, Direktor ng Occidental Mindoro State College Murta Campus, 2 pamilya na ang mga magsasaka sa ngayon ang nabigyan ng mga native chicken o 20 pamilya na mula sa kanilang programa. Para lubos na maipatupad ang proyekto, lumagda sa isang kasunduan ang mga benepisyaryo magsasaka na tumanggap ng mga native chicken. Inaasahan naman na makatutulong ang Native Chicken Dispersal Project para madagdagan ang kinikita ng mga magsasaka sa Barangay Murta. Sa pinakahuling update naman sa kaso ng COVID-19 sa Mimaropa Region, nakapagtala na po ng 41 kumpirmadong kaso ng COVID-19 ng Mimaropa, kung saan 20 ay nagmula sa Oriental Mindoro, 10 sa Occidental Mindoro, 6 sa Marinduque, 3 sa Romblon at 2 sa Palawan. 33 na naka-recover habang 4 naman ang binawian na ng buhay. Mula dito sa San Jose Occidental Mindoro, Mimaropa Region, Mariboy Isibido nag-uulat para sa impilang may todong lakas, DWIC. Metro Patrol. Sa report na yan ni Mariboy Isibido, naghatid sa ating oras mga kaibigan, Philippine Standard Time, alas 6 na ho ng gabi. Balita na, serbisyo pa. Balita na, serbisyo pa. We're back, mga kaibigan. 11 minutes past 6 o'clock. At muli, ang inyong lingkod si Edwin. Kasama po naman si paring Jeric Barreto at ang ating mga katuwang sa News Center. As usual, habang kayo ay probably sa mga oras na ito ay nagsasalo-salo na sa inyo po namang dinner. Kung tawagin ay hapunan, sa iba ay gabihan, kung ano ano mo po ang inyong pinagsasaluhan for this very moment. Light dinner lang ang kailangan. Pag kayo nagsasalo-salo sa gabi, huwag kayong kakain daw ng pagkadami, no? Huwag kayong sobrang pagkabusog sapagkat syempre magpapahinga kayo mamaya, ihiga kayo, yung inyong metabolismo ay hihinayan. Kadalasan marami ho ang tinatamaan ng bangungot. Yung mga binabangungot, pag inautopsy yan, lumalabas, sumasabog yung pancreas. Kadalasan daw dahil sa sobrang busog. Yung iba, kakain ng pagkabusog-busog o iinom. Ayan, ang nauuwi ho dun sa tinatawag nating disgrasya. Di na nagigising. Masabagay, masarap na kamatayan yun, Kung ako nga pa, pag nagdadasal ako sa gabi, Lord, kung hindi na ako magigising, sa ikaw na bahala. Pero kung susunduin mo ako, daanan mo na rin si Jeric Barreto. Sabi ni Jeric, bata pa ako. Anyway, 6:13, mga kaibigan, we can never tell.
dapat lagi ho tayong yung bagay na yan ay part ng reality yan na lalo pa sa panahong ito, lahat ay nagdidelikado. Ang buhay ay hindi natin hawak yan. Kaya, I wonder, bakit napakarami pa rin nakagagawa ng kabuktutan? Dahil akala mo alam na mabubuhay pa siya bukas, di ba? Kaya kung iisipin natin na lahat tayo dito temporal lang sa mundong ito, di natin, wika nga natin na hahangarin pang makagawa ng ikasasama ng loob ng marami ho sa atin o ng ating mismong mga kapwa-tao. 13 minutes past 6 o'clock at maganda ating pag-uuntahan. Medyo marami ang binabasa ko kanina nung nagbe-break tayo. Sabi ko kasi kay Asha, ano bang maging gandang issue at guest natin yung ating kaibigan si Dr. Camille. Sabi niya, sir, pinatawagan mo lang, hindi mo naman sila pilosopo. Anyway, kasi yung mga panahong ito, di ho ba, daming tinignan ko ngayon, nagtanong ako sa Google, kay Mr. Google, ang sagot ni Mr. Google, most of the generation nowadays, from teenagers hanggang sa matured age ay tinatamaan ng stress syndrome. Ayan. Tinagkaroon nga ako ng cue. Nasa liga ho natin ang isa sa mga kilalang psychologist at pro bono nating nakakasama at kadalasan ho ay wika nga napapangiti din natin sapagkat ang kanya po namang bahagi ng profesyon ay pagtulong din at yung kanyang advocacy ay mass communications din, mga kaibigan. Kaya't hindi lang sa ating himpilan kundi sa ibang himpilan napapakinggan nyo at napapanood nyo kadalasan sa mainstream television. Si Dr. Camille Garcia ang ating po namang muling nalambing. Doktora, magandang gabi po, Dr. Camille. Hello, good evening, Sir Edwin. Eto, I'm back. Kaya lang, hindi na tayo magkikita. Dapat mag-Zoom meeting na tayo sa susunod para makita mo ko. Oo nga, daya mo may social distancing ka na talaga. Physically. But anyway, maya-maya naman ipo-flash namin yung iyong picture para at least nakakaroon din naman ng feature there in minds yung ating mga listener. Doc, tama ba yung nabasa ko habang nagbe-break kami? Kasi ura-urada kita pinatawagan. Sabi ko, yan namang ating kaibigan na yan Pag maluwag, hindi yan, hindi. Unless otherwise nakasalang yan sa guesting. Yung nabasa ko, napakalaki daw ng porsyento ng ating mga teenagers up to matured age ang ngayon ay talagang tinatamaan ng stress dahil sa mga nangyayaring ito. Totoo ba yun, Dr. Camille? Ay, okay. So, sabihin natin lahat ng tao ngayon ay stress for reasons na, okay, first, ang stress ngayon, normal. Lahat tayo nakakaranas ito. Pero remember... Ano yan? Part na ng new normal? Hindi. Kasi parang lahat tayo nagkaroon ng pagkakataon na lockdown, nagkaroon ng quarantine. So, definitely, yung stress na nangyayari sa atin, first and foremost, hindi iyan yung talagang yung it happened to us. It came from us. Remember, it came from us. Kung bakit tayo nagkaka-stress, tayong may gawa nun. Ayun. Hindi yung halimbawa nakakita ka na isang bagay, stress ka na. No. Hindi. Yung kung paano tayo nagre-react sa sitwasyon, doon tayo nagkakaroon ng stress. And remember, Sir Edwin, ang stress, it's either positive or negative. Ayun. Bakit siya positive? A positive stress is yung, halimbawa yan, pandemic. Tapos ang nangyari, nag-lockdown tayo or nag-stay home tayo. So yun yung pamamaraan natin na we're not putting ourselves into danger. So gusto natin hindi tayo mapapahamak. Kaya yung stress level natin, ginawa nating positive, nag-stay home tayo. Ngayon, kung sasabihin mo na negative ang outcome ng stress sa atin, anong ginawa natin? Feeling natin, kaya natin kontrolin ito. Kaya nung gagawin natin, nag-umpisa nung lockdown, nagpa-panic buying tayo. Tapos ang ginawa natin, uuwi na lang ako ng probinsya dahil kasi para sa ganun, hindi ako maaano dito, di ba? Yung mga ganun nangyayari kung ano-ano na, kung saan-saan na, na pumunta ng probinsya o kaya naman, talagang nag-withdraw sa bangko, yung mga talagang akala nawawala sa focus, nagkakaroon sabihin natin, yung kanyang rational thinking na nagiging nagugulo, ika nga. So ngayon, yung stress na yon, pag umabot siya sa punto na nung una, lalo na sa mga kabataan at saka mga teenagers, inisip nila, ay walang pasok.
Kaya parang ganun, okay lang. Akala nila kasi ganun kadali yung mangyayari. Pero hindi nila naisip na yung kaakibat ng lockdown may curfew. Yes. At kaakibat nun, bawal lumabas ang mga kabataan, lalo na yung below 20. Yata, di ba? Parang ganun na below 20. At ang nangyari, everybody that can go out, yung mga may quarantine pass lang. So talagang nakita mo na yung stress, padagdag ng padagdag kasi iniisip natin, what will happen to me? Tapos, so from stress, magtataas yung level ng anxiety. Ayan, So once, pumapasok na yan ang tatanong ko sa iyo. Ano ba ang pinagkaiba ng stress sa anxiety? Okay, ang stress, yung ang reaction natin sa isang event. Tapos ngayon, yung pagkakaroon ng stress natin, kung mag-escalate siya na something negative, ito na yung pwede magkaroon tayo ng anxiety. Pero may mga symptoms of anxiety na yung talaga sasabihin natin na ay talagang may posible na maging disorder na to. Yung mga ganoon. So ano yun? Gusto mong, pwede ko nang tuloy-tuloy ko na. Sige po. Sasabihin, sige, okay. Pag nagkaroon ka ng anxiety, ito yung mga posible na at least meron ka nitong 4 na simptomas sa mga babanggitin ko. Ang physical manifestations ng anxiety, 1, yung sobra ang palpitation. Pangalawa, yung palaging pinagpapawisan ng malapot na sinasabi o kaya pinagpapawisan ng malamig, yung mga tipong ganon. Next, yung pagkakataon na akala mo palaging ninenervyos, balisang-balisa, na parang, naku, may nadikit lang tao na galing sa, nung lumabas siya, parang, may COVID na yata ako. Pang-4, nagmamanifest sila ng symptoms na COVID-like, pero wala naman talaga. Ano yung sasabihin nila, hindi ako makahinga, may sipon na ako, yung konting bahing lang, ay naku, yung ganon. Yung mga ang dami-dami nilang nararamdaman na hindi naman talaga totoo. Totapito lang sa anxiety ay sa Tagalog yan, pagkabalisa, di ba? Nababalisa. Tama yun, Sir Edwin, na pagkabalisa. Pero remember, yung manifestations na yun, dapat supposed to be on a temporary level. Kasi mag-a-adjust ka magkakaroon ka ng resilience dun sa kung saan ka nandoon. Like, hanbawa, ang environment mo, the new environment is yung bahay mo lang. So, swerte-swertihan kung sanay ka na yung may pagka-introvert ka, hindi ka masyado nakikisalamuha sa ibang mga tao, gusto mo lang na palaging nasa loob ng bahay, hindi ka masyadong naapektuhan sa mga pangyayari. Kaya pala gano'n kami ni Jeric Barreto, wala pa. Sabi ko, ano ba, bakit ba parang sila, hindi mapakali, parang ang natatapos na mundo. Introvert pala tawag sa atin, Jeric, ano? Pag extrovert naman, yung tipong, syempre, gusto palaging nasa labas, lakad ng lakad. So, sila yung mas naapektuhan. Dahil kasi nga, ang tendency, sila yung mga tipo ng tao na gusto palagi may nakakausap, gusto labas ng labas. Kung pwedeng mag-shopping, kahit hindi mag-shopping, gusto yung bang nakakapag-ikot araw-araw, yung mga ganun. Dahil kasi sanay na nagtatrabaho sa labas. And then sanay din sila na kahit nasabihin mo, working outside, tapos naka-cubicle na ganun, pero still, it's a matter of yung parang meron silang palaging nakakausap. Unfortunately, pag work at home, feeling nila parang nakulong talaga sila. Yung mga extrovert, yan pala yung hindi halimbawa, nasa cubicle, hindi rin siya mapakali, no? Parang hindi siya makahinga, parang ang sikip ng mundo niya pag di siya nakagagalaw. Yung pala yun. Yes, oo. So ngayon, ang mangyayari ngayon, Sir Edwin, syempre ganun na ngayon yung may mga tao naman na yung sinabi natin kanina, di ba, from stress to anxiety. Pero may mga tao na ang nangyayari, wala naman silang COVID. Halimbawa, nakadinig lang na, alam mo, namatay yung nanay ni ganito na classmate natin nung high school, ganyan. Tapos ganito nangyari. Tapos sila, naapektuhan nung nito. Sila yung tinatawag na nagkakaroon ng secondary traumatic stress. Parang ganito, doktora, nagtanong, namatay yung kaya classmate na. Dumalaw ka ba doon? Oo, kagabi. Lumuwi ka na. Sila yung, tapos ngayon sila yung nagkakaroon ng agam-agam, mas lalo silang nababalisa, mas lalo, and then it comes to a point na pwede na mag-escalate ito to depression. So, from, tanda mo, stress, anxiety, tapos tensionado yung tao, pwede nang magkaroon ng depression kasi feeling nila, kailan ba matatapos to? Paano na yan?
paano kung di ba, nakikita mo yung mga sinasabi ng mga tao sa TV na totoo yun, yung mamamatay kami, hindi kami mamamatay sa sakit, mamamatay kami sa gutom because of the fact na ang iniisip nila, uncertain yung yung mga pangyayari. Walang katapusan. Oo. Yan ang sabi nga ni Asya, pwede daw bang magkaroon ng panic attack, doktora? Yung anxiety ay maging panic attack? Something like that? Panic mode? Ay, isa sa mga symptoms ng anxiety is having a panic attack. Kaya ganoon na talagang tendency, nagpapanik ka, tapos yung nagpapalpitate ka, tapos parang feeling mo hindi ka makahinga, na parang hihimatayin ka. Yun yung mga ganun na symptoms ng anxiety. At yun na nga, pag hindi ka naka-recover from that, biglang mag-iisip ka na paano na to? Paano yung pamilya ko? Paano kung mamatay ako? Kahit hindi pa nangyayari, masyado kang na-overwhelm sa situation and you become a person who overthinks. Lahat iniisip mo na yung mga future na, naku, edi paano kung mabubuntis yung manugang ko? Baka mamaya yung anak noon maapektuhan, yung magiging apo ko, yung wala pa man, hindi pa nga nabubuntis yung tao, yung bang nag-anticipate ka na kung ano yung mangyayari? Tapos, dahil doon sa nangyari na, paano yan? Wala pa daw vaccine. Tapos, social distancing. Paano na yung mga anak natin? Paano makakapag-aral yan? Wala naman tayong wifi. Yung bang sobra, tuloy-tuloy yung pag-iisip. Lahat ng negative ang iniisip. Wala nang, yung sabi nga, wala na siyang paghahangad na makita yung magandang side na hinaharap. Oo, kaya tuloy, parang nangyayari din. Meron din iba naman na they think na dahil by Monday, GCQ na, pwede na lumabas. Hindi nila naisip na handa ka ba talaga na lumabas considering the fact na natakot ako bigla dahil mas maraming kaso ngayong araw na to na binanggit. Feeling ko tuloy parang it's better to be safe than sorry. Ayoko naman din na mako-compromise lalo yung mga tao dito, lalo't meron kami mga pasyente. Parang yung ganun yung feeling mo. So yung uncertainty na build up nito, tandaan mo, Sir Edwin, di ba napag-usapan natin before about depression at saka yung tinatawag natin post-traumatic stress disorder. Yes. Okay, ang PTSD ngayon, hindi siya pwedeng mangyari immediately after ng COVID. Kasi merong iba na halimbawa, nagkaroon na ng vaccine or na-contain na itong virus na to by September of this year. Ganon. Merong iba na naapektuhan ng COVID or yung pamilya nila nakaranas na merong death in the family because of COVID. Yung PTSD nila hindi mangyayari immediately. Pwedeng mangyari yan after 2 years na magugulat ka na lang. Bakit ganon? Ganun katagal? Oo. Pwede kasi nilang they will keep on remembering na what if that will happen again? So, ang mangyayari ngayon, yung kaya nga, ang post-traumatic stress disorder, hindi siya nangyayari agad-agad, kaya nga post-trauma eh. So, pwede siyang mangyari after 2 months, 3 months, or even up to 2 years. Parang kaya nga, di ba sasabihin ganun, ba't ka umiiyak? Sasabihin ganun. Kasi naalala ko namatay yung nanay ko. Ganun, sasabihin niya, kailan ba namatay yung nanay mo? Di, syempre, iniisip mo, bago lang namatay, di ba? 10 years ago, parang, ha? Bakit ka umiyak? 10 years ago na palang namatay, di ba? Kasi iba hindi talaga nakakayanan pag merong loss in the family or kaya naman yung talagang merong traumatic event na nangyari sa kanila. Kaya yung iba hindi nakaka-move on, hindi nakakapag-asawa dahil kasi iniisip nila si first love pa rin. Diyos mio, kung 50 anyos ka na at ang first love mo ay nung 17 years old ka, may apo na't lahat yung first love mo, ikaw nag-iisa ka pa rin. Bakit gano'n? May mga taong may sort of history ng, sabi nga natin, post-traumatic depression. Parang nagkakaroon ng split persona. Parang gano'n. Hindi naman necessarily split persona, mas tatawagin natin siya na dissociative reaction. Ayun. Parang sa kanila, pag nagkaroon kasi ng pagkakataon na, di ba, when you talk of yung mga previous memories nila, sobrang ang saya nila. Tapos pag mayroong nakita na to remind them of this person, pwede rin namang sobrang magalit sila. So, di ba, kaya sinasabi mo nagkakaroon nga na split persona. Kasi kumisan, parang, dapat nga, di ba, pag mas naalala mo yung taong yun, you think of fond memories. Hindi. Pero pag nakita yung ganito, lalo na sa mga, anong tawag nito, halimbawa, nagkaroon ng... Bad experience. Halimbawa, bad experience. Tapos sabihin natin, nagkaroon ng anak si lalaki sa ibang babae. Tapos pag nakita nilang gano'n, nakamukhang-kamukha nung asawa nila, pagdidiskitan, di ba, mayroon displaced anger, yung mga tipong gano'n. Salamat, so, Doc. Thank you, Doc.
Ang daming gagawing halimbawa parang Doc, bubusina ka ha. Sorry Anyway, so ganun pala. Oo. Mayroong mga mag-asawa ganyan nagkakaroon ng sabi nga pagkakamali, pagkatapos nagkaroon ng souvenir, something like that, ay hindi na natatapos dun no? Na medyo nababawasan na yung sweet memories, Dr. Camille. Oo, pero ang point kasi doon, it's how you handle the situation because of the fact na pag ikaw nagkaroon, like ito, after this lockdown, yung ang pamamaraan natin is how to cope and adjust to the new normal, to the changes that is happening. Maraming kasi kung hindi ka makaka-adapt dito sa mga pagbabagong nangyayari, halimbawa mawala yung pasensya mo, considering na merong social distancing, paulit-ulit tayo sinasabing may social distancing, pero ikaw naman dito mismo ang nagbabiolate kasi hindi mo kaya yung gano'n na malayo, ang gano'n. Dahil kasi sanay ka may mga personalidad na sabihin ba natin malambing o talagang malambing sa kapwa, palahawak, paalaakbay, pagkatapos biglang magbabago yan. Pakiwari niya, nagbago na ikot ng mundo, no? Oo, di ba? Parang sa kanya, yun nga yung ang hirap na, lalo na kung napaka-touchy mo and everything na napaka-demonstrative mo. Tapos ngayon, bawal mag-kiss, bawal mag-hug, bawal yung mga ganito. I just couldn't imagine also na sa panahon ito, paano kaya yung pagliligawan? Parang noon nagagalit tayo na through internet, through wifi ang pagliligawan. Pero ngayon, parang it's so happy na parang ganun na rin yata talaga yung mangyayari. Parang bilhin mo, magliligawan lang sa text, tapos magkita tayo. Pagkikita, saka lang magtatouch na. Parang wala man lang intimate na paano na-develop, Parang instant. Oo. Kaya nga sabi ko nga, parang it's so difficult for us na swerte natin na kasi nakaranas tayo magmahal na talagang yung nandun yung you see the person, you are able to yung give yung tamang expression ng pagmamahal na gusto mo ibigay doon sa tao. Yung generation ngayon, hindi ko alam kung paano siya magiging parang comfortable sa ganitong klaseng sitwasyon. So talagang it's how you be able to adapt dito sa mga changes ang talagang makikita natin na kung gaano ang isang tao ay talagang ang kanyang mental health ay nasa magandang estado. Hindi yung talagang emotional ka, lalo na syempre 'di ba ang hirap na pag nag-away kayo na text tapos o kaya through mag-FaceTime kayo tapos sasabihin ganun mag-iiyakan kayo sa ang harapan monitor. Parang still you cannot really feel it pero for other people seeing such, ako nalulungkot ako dahil kasi parang yung ayaw nating mangyari is happening. Doc, gaano kahalaga yung tinatawag natin sa ganitong mga pagkakataong dinidiscuss natin sa ganitong sabi nga natin ay panahon, gaano kahalaga sa rational being, sa mga tulad nating tao, yung spiritual faith, yung foundation natin, gaano kahalaga yan? May malaki bang contribution yan? Ay, oo. Malaking-malaki ang contribution ng leveling up our spirituality. First and foremost, alam naman natin na pag talagang tayo, hindi lang yung ordinaryong pagdadasal, kundi nananalangin tayo and everything, meron tayong pinanghahawakan na alam natin parang, we are being protected, hindi tayo pababayaan, we are still blessed kasi hindi tayo nagkakasakit. Sometimes, what is so difficult is the fact na kumisan, ang hinihingi natin, yung bang parang hingi lang tayo ng hingi, hindi natin nakakount yung mga blessings. And what is so nice now is the fact na dahil nandito tayo, magkakasama tayo sa loob ng pamamahay natin, na nagko-communicate tayo, more or less, we become aware na it's a blessing kasi parang it's an opportunity na makausap ko yung anak ko for so long time na hindi kami nag-uusap. It's also a blessing na nakikita ko kung sino sa mga anak ko yung talagang ganito, ganyan-ganyan. Unfortunately, meron din talagang parang drawback dahil kasi ito yung time na talagang lahat napapansin mo. Oo. So naniniwala ka, Doc, na somehow, yung nangyari na ito, bagamat malaking negativity ang naging dulot, speaking of health, pero ito'y meron ding positive na naibigay sa atin. Yan, yung ginagawa mong sample, yung binding ng family, mukhang nagbalik muli, ano po? Ay, oo naman. Parang sa akin yung mas nakikilala ko yung kung ano yung mga dapat kong mas matindi ngayon ang pasensya ko. Parang ganun. Mas matindi ngayon na nakikita ko na
Halimbawa, pag nag-work ako, tapos parang sasabihin sa'yo ng anak mo, dahil kasi yung anak ko nagdo-dorm palagi, nakadorm yan tapos sasabihin ganun, kain na tayo, parang ganun, daddy, kain na tayo. Parang, yung bang may mag-aalok sa'yo na kakain, na, kasi sanay kami for the past 2 years na dahil nakadorm yung anak ko, parang palaging kami lang yung kumakain na dalawa. And this time, merong nagsasabi sa amin ng ganun. May bisita so, kayo. parang, sanay na, parang ngayon, parang pag ito nag-dorm uli, ito na naman, baka mamaya magkaroon pa ako ng separation anxiety. Alam mo yung tipong ganun. Dahil kasi biglang nasanay ko for the past 2 months and a half na talagang nandyan siya. Tapos parang tumutulong sa'yo and everything, tapos biglang mawawala. But then, it's so important, Sir Edwin, na nakakapag-communicate. It's about time na hindi lang ng through text ka nakikipag-communicate sa, alangan naman, nandito ako na sa loob ng bahay, ikaw communicate mo pa na, kakain na tayo, pumunta na kayo. Oo, hindi. Samantalang nandito na lang kayo sa loob ng bahay. So, yun yung maganda ron. Yung nakita ko ng blessing dyan yung pagkakasama-sama ngayon ng pamilya, may for so long na lahat busy sa trabaho. Sabi ko nga sa inyo, parang naging design na lang ng bahay yung dining table, At least ngayon nagamit natin for the past 2 months, Ay ako, totoo yan. Kasi kung dalawa lang kami, ba't pa kami magda-dining table? Parang ganun yung maliit na lamifitan na lang kami. Dalawa lang kami. Diba? Pag magkakasama kayo, nagagamit ang dining table. Doc, dahil ang tawag namin sa iyo ay walang pasabi, ikaw ay may appointment. Maraming salamat at sa susunod, i-schedule ko para kahit sa oras kitang kasama, hindi ako nagkakaroon ng anxiety. Oo naman. At saka sa susunod, tama-tama siguro, Sir Edwin, ang discuss natin yung parang adjusting now to the new normal. Ano ba yung mga nakikita natin? Yan. So kaya i-schedule na kita next Thursday. Sige. Pag-usapan natin yung take note that Asya coming from Dr. Camille, yung new normal, how to adapt into a new normal. Okay. Dr. Camille, it's a pleasure to have you this evening, ma'am. Salamat po. Ay, salamat din, Sir Edwin. Thank you. Dr. Camille Garcia, well-known psychologist, psychiatrist, ating nakakasama tuwing tuwira pag ang usapin natin ay mga talakaying pangkaisipan at sabi nga mental health. Siya po ang ating nakakonsultan. Well, babalik kami. Break muna. Philippine Standard Time, alas 6:35, 30 segundos. Balita na serbisyo pa. Balita na serbisyo pa. Alright, pagayon-gayon, alas 6:39, 20 segundos na mga kaibigan, with Jarek Barreto, ang ating kasama sa technical supervision, si Jude, ang ating sabi nga admin ng ating social media, at si Asya, ang kasama natin, yan po naman sa productions. Tanggap po na tayo ng Metro Patrol reports mula sa ating kasamang si Ka Louie Angeles, mula po dyan sa Bulacan. Metro Patrol report. Right, Ka Louie. Yes, magandang gabi at nagasanin na rin itong isang warehouse ng mga taking sigarilyo dito sa barangay Parada, Santa Maria, Bulacan, na kung saan ayon sa barangay dito sa mobile force ng 7th Platoon ng PNP ng Santa Maria ay nadaanan nila ang isang security guard na naka-uniform ng uniform ng police at naka-ID pa ng media. At sinisan niya ito hanggang sa tumakbo papunta doon sa loob ng bodega, hanggang sa natambad na lang sa kanilang paningin ang ibilibong mga pakete o isang kahon ng mga sigarilyo ng ibang dalawang brand na sinasabi, at ito binirify ng isang tauhan ng cigarette company. So ito ay mga pepe. Kaya ito ay sinalakay na rin ng Bureau of Customs para naman panagutin ang sinamang may-ari. Pero wala. Hindi lumutang ang may-ari ng naturang bodega. At kaya ngayon ay dadaling ngayon sa Bureau of Customs itong mga natuhan na libo-libong mga sigarilyo na nagkakahalaga na hindi tumulang sa 8 million peso. Mula rito sa Santa Maria, Bulacan, Barito Paul, New York, Andes, Regulation, American Dulac, PWIC.
Metro Patrol. Alright, update natin mula dyan sa Bulacan through Louis Angeles. Alas 6:41 ang inyong mga sagot sa poll questions. Narito na ang poll questions for the day. Pabor ba kayo na isailalim sa GCQ, General Community Quarantine, ang Metropolitan Manila pagkatapos ng kasalukuyang buwan? Patatapos na ang May sa linggo, so sa darating na Lunes, June. So ang sagot ni Dongward Hernandez, wala siyang ganang mag-type. Isang typewriting yung kanyang sinagot. Siguro po kung tatamaan ka talaga. Pero kung sakaling mag-GCQ na mahigpit natin ipatupad ang mga sumusunod, pagsusot ng face mask, palaging pag-uugas ng kamay, magbitbit ng alcohol, palaging wag nating alisin sa katawan, yung mga yan. At syempre, i-maintain yung social distancing. At paalala lang po doon sa ating mga kababayan na kung wala din naman tayong gagawing matino at mahalaga sa labas, wala tayong lalabas-labas. Mamasyal, tatambay lang, gimmick lang, kung ano-ano lang ang gustong gawin, makipagchismisan, hindi po yan panahon ng pagsasayat, makikihalubilo. Makipagtulungan po tayo. Maging totoo po tayo sa kapwa at sa sarili natin. Manalig tayo at magtiwala sa Diyos. Yun, maganda yun. Tulungan natin ang mga sarili. Wala pong ibang tutulong sa atin, kundi tayo lang. Kung mahal po ang pamilya mo o sarili mo, ganun din po sa kapwa mo. Yun lang po. Maraming salamat. Mabuhay tayong lahat, sabi ni Dongward Hernandez. Kita mo naman yan. Si Nicolas Magpayo, pabor po. Si Nicolas Magpayo, pabor sa mga tambay, nagkakapera, may pang-inom, pang-sugal, yung nagtatrabaho, kawawa naman, kulang sa ayuda, kahit driver lang o ano pang klaseng trabaho, kulang talaga, overtime na nga ang ginagawa, magkasya lang sa pamilya, pareho pang nagtutulungan na mag-asawa, GCQ isang linggo, ibalik kung anong resulta, ikulong ang pasaway sa isang isla o doon sa usamang isla yan. Sila doon sila magtanim, kahit anong gawin nila, di sila makatakas. Si Jude Luisito, sabi niya, Abuyo, ibigay ang hilig ng mga matitigas ang ulo. Bigyan ng COVID. Sus Mariosep. Kaso nga, kung mabibigyan sila, pati ikay mahahawa, no? Sabi ni Don Donacar Baterna, sige, matibay lang kung yun ang sinasabi ng gobyerno. Total, pag dumami palalo ang mahawahan, gobyerno din naman ang magde-decide kung babalik tayo sa GCQ. Ang nangyayari kasi, parang trial and error na lang to. Di mo maasahan ng DOH. Ang kawawa dito, mga doktor and nurses, mga frontliners. Wag naman natin pukulin at the same time ang gobyerno. Kasi pag hindi naman pinagbigyan, sasabihin naman, ano bang klase kayo? Nung sinasabi ng gobyerno, please stay home. Abay, kung ano-ano binabato ninyo Please stay home. Ano ba tayo, martial law? Kung ano lahat ng ginawa ninyo. Pati ba ng paglabas, babawal ninyo. Nagpapahangin lang kami sa labas, babawal ninyo. Ngayon naman, ayaw nyo rin. Saan tayo lalagay? Punta muna tayo kay Metro Patrol, Beth Samson. Metro Patrol. Beth, go ahead. Sumailalim na ang ika-anim na batch ng police officers ng Valenzuela City sa swab testing kahapon para sa coronavirus disease o COVID-19 sa Dalandanan National High School pagginanap kasamang Edwin. Sinimula ng swab testing para sa Valenzuela PNP dito lamang May 12 na pinamunuan ng City Epidemiology and Surveillance Unit personnel na naka-full personal protective equipment o PPE. Ang mga specimens ay dinala din kahapon sa laboratorio ng Philippine Red Cross sa Mandaluyong City at inaasahan na lalabas ang resulta makaralang 2 hanggang 3 araw. Sagot naman ng lokal na pamahalaan ang lahat ng gastusin na abot sa 700 na Valenzuela PNP. Lahat ng kapulisan mula sa district office na nakatalaga sa Valenzuela City sa laban sa COVID-19 ay sasailalim din sa parehong health protocols na naaayon din sa pamantayan ng lokal na pamahalaan. Sa paglaban sa COVID-19, ayon naman kay Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian, nararamat lang na tiyakin ang kalusugan ng mga frontline personnel, kabilang ang kapulisan na nangangalaga sa peace and order ng lungsod, lalo ngayong panahon ng COVID-19 pandemic. Mula sa ng Kamanaba, Metro Patrol Beth Samson, nag-uulat para sa himpilang may Todolakas, DWIZ. Metro Patrol.
Alright, salamat Bet. Ngayon, pagtawag natin, diretso sa report. Very good, Bet Samson. 6:46, mga kaibigan ng ating oras. Pabor ba kayo na isa ilalim sa General Community Quarantine ng Metro Manila pagkatapos ng May 31 ang ating poll questions? At ang inyong mga sagot, binabasa natin lahat-lahat. Sabi ni Romel Evangelista Prado, pakinggan mo to, Jeric Barreto. Bakit? Kung hindi ako pabor, may magagawa ka ba? Tigilan nyo na yung poll survey nyo at hindi makatutulong yan. Ikaw pa ang magiging dahilan para magkampi-kampi mga pabor o hindi. Gago. Sabi sa akin. Hindi mo ba dinagdag yung Jude? Baka ginagdag mo lang yung GAGO. Ha? Ako naman kahit ano, babasahin natin. May kalayaan ng pamamahayag yan Basta passable pa. Sa radyo, yan, passable pa yan. Gago, tarantado, kasi yung tarantado, ang root word ng taranta. Pwede pa yon. Wag lang ho yung mga PI. Meron ho kami nakasama dito nag-PPI. Tera po kami. Wag naman hong ganon. Alam natin yun. Yan, passable yan. Gago. GAGO. Pwede mo sabihin ganon. Gago daw ako Sabi ni Romel Evangelista Prado. Kayo naman, nagtatanong ko lang Mabuti na lang, sanay ako tinatawag ko ng gago. Ha? Pag ako hindi kumibo, yun ang mahirap. Sabi niya, bakit na itatanong? Ba't na sumagot? Si Gerald de la mapakarasong bata ka, tigilan mo yan. Gerald de la Rosa Santiago, sabi niya, yes, okay lang na mag-GCQ. Wala namang choice na rin since mag-work at ulit. Please sana magka-provincial bus na para makauwi naman kami ng probinsya kahit saglit lang. Oo, nakakaawa yung mga gustong-gustong umuwi. Actually, yung ibang nga nating mga kasama, malapit lang pero di makauwi. Lapit lang ng probinsya, no? Dahil nga walang provincial bus. Melchor de la Cruz, wala nang pang-ayuda, kaya bahala na daw magkahawahan. Delete, hide, or report this. Ayan, binabasa natin. Ngayon nung sinasabi naman na mag-stay home kayo, galit na galit kayo. Ngayong sinasabi naman, saan talaga lalagay ang gobyerno? Benjamin Hueva, yes. Si Reginio Binluan, no. Sabi naman ni Tox Mail, matira matibay na lang. Sino ito? Si Sabi Calvin, it's wrong for me, pero catch-22 na talaga. Ano ibig sabihin nun? JB Sayo, no, pakita muna ang DOH ng totoong sitwasyon. Bry Hard, no, sa dami ng bagong infected na pasaway, hawa-hawa na lang. Si J. Eric Borer, alisin niyang GCQ, lahat lalagyan ng lalabas, bigyan ng waiver, papirmahin sila. Pag may naramdaman na symptoms ng COVID, stay at home na lang, wag nang abalayan mga doktor at ospital. Total, matitigas ang ulo, takot magutom, pero takot mahawang pamilya. Ayun na nga magugutom, ayaw daw namin mamatay sa gutom. Nung pinalabas na, sige, go on. Ayaw naman nila. Saan kalalagay talaga? Carlos Tamayo, dapat pag may infected sa isang barangay, bawal sila lumabas for 15 days para di talaga kakalat ang virus. Wag buong community. Di kaya magpakain ng government. Magtulungan na lang tayo. Ganda nung kanyang suggestion ni Loth. Samantala si Ed Baria, hindi dapat isailalim sa GCQ kung bakit lalo pang tumataas ang bilang positibo sa ibang lugar. Sigurado, magkakahawahan pa ang mga tao. Sana, lalabas na lang muna yung may mga work. Pero yung mga pasaway, standby, dapat kamay na bakal ipatupad. Walang palakasan, walang kamag-anak, walang kumpare, walang kumare. Ayan, sabi niya. Pero, just for your information, sa ibang mga bansa, nagkakaroon na ng plateau. Pumapatag na yung kanilang bilang dahil nga bukod dun sa kanilang mabilis na pagresponde, pagsunod sa kung ano man ang sinasabi ng mga namumuno sa kanila, walang ganito mga pasaway, yun ang nangyayari. Mabilis silang nasusugpo. Sa atin kasi, magsabi ka ng ganito, kukontrahin. Magsabi ka na, magswestyo ka ng ganyan, sasalungatin. Si Nairda Adrian to Adrian Yambao, yan. Disiplina ang kailangan para manalo sa COVID. Social distancing, wearing gloves and face mask, laging mag-ugas ng kamay at maligo. Pagdating sa bahay, palakasin ang immune system, kain ng masustansyang pagkain. Kung wala nang makain, dahil nga wala nang trabaho, hindi mahirap, di ka makakain ng masustansya. Talagang nagkakaroon ng domino effect. Sabi ni Larry Palaganas, haba ng sagot niya. Yes, si Junski Dobidobido. Niloloko yata ako dito si Junski. Junski Dobidobido Junski. Takot din pala kayo. Bakit kung binabawalan, sige pa rin ang labas. Okay, tama? Si Junski na nagsabi nun. Si Florencio Juan Acido. Tapang ng apelido nito. No. Si Marsky
pwede na lumabas yung may trabaho lang sana. Ayun, may punto siya doon. Si Lawrence Cordoba, wag muna. Si Masyalito Tiozin, dami pa COVID dito, paano kung GCQ na? Purge go. Kung ang masusunod sa Manila, 15 days pa ECQ. May tinukoy siyang lugar. Si Jarwin Nang, no deal, COVID is just around the corner. Ayan. Emmy Aitona, kung di naman sundin protocol, wala rin. Ano ho? Si Adriana Lira, Yana Maranan, sus, pareho lang yan ng ECQ. Marami pa rin ang may COVID sa Pinas. Pansinin nyo, ang Department of Health, 75 days ang COVID sa Pinas. Pero hanggang ngayon, di pa rin umaabot sa miski 20% ang gumagaling. Nagagamot ba talaga nila? O niloloko na lang nila ang tao, datos nila? Laki kasi ng budget kaya inaabuso. Si Nathaniel Rayanyan Niel Pictoris. Oo naman, wala din nangyayari sa ECQ na yan, ganun din. Cesar Cayanong. Si Cesar Cayanong, para pamilya sa akin ang apelido nito. Parang nababawasan na ang takot ng mga tao sa COVID dahil sa mga pangunahing pangangailangan. Oo nga. Di ba kasabihang Pinoy? Natawag nito, nawawala ang gutom. Parang sabi nga, paggutom, ang taong gipit sa patalim kumakapit. Yun, tama si Jeric. Sabi naman itong si Cesar Cayanong, parang nababawasan na yung takot ng mga tao sa COVID dahil sa pangunahing pangangailangan. Kung mabibigyan ng suporta ang mga tao sa pang-araw-araw na pangangailangan, siguro okay lang na i-secure rin ang Metro Manila. Kaso, ang pang-araw-araw na pangangailangan, walang alam na ibigay kundi sardinas. Sardinas. At least nakaraos kayo. Binigyan na nga kayo, reklamo pa, sabi ng ilang kapitan. Si Aul Pineda, kayo na humusga itong araw, pumalo sa mahigit 500 ang nagpositibo sa COVID-19. Ayan, ang report nga naman. Rod Prado, mahirap magdesisyon. Pag pinili mo GCQ, meron na angal na hindi pa dapat. Kasi importante ang kalusugan. Pag ECQ pa rin, meron din na angal. Hindi nilang maghanap buhay kasi gutom na daw sila. Mamamatay hindi sa COVID. Ayan ang sabi ni Rod Prado. Tama, no? Kaya nga ho, napakagandang nalalaman natin yung sentimiento ho ninyo. Si Alex Duque, bahala kayo sa buhay nyo. Patayin ng radyo. Bahala kayo sa buhay nyo, Anya. Panatay ang radyo, binuksan ng telepono. Nakita, gwapo. Leonilo Peralta Santos, paktay tayo dyan, malilipol tayo dyan. Buti kung mauuna-una yung mga taga... Buti daw mauna. Huwag naman ganun. Kumauna tayong dalawa. Leonilo Peralta Santos. Huwag ganun. Huwag ka na magturo kung sino dapat mauna. Mamaya tayong dalawa mauna. Not D. Same lang. Kahit ECQ, MECQ, GCQ, kahit ano pa yan, same lang. Oo nga. Parang ang pananaw ko, kung talagang oras mo na. Yun lang naman ang dapat na maging prinsipyo natin sa buhay. Bakit ko nasabi yun? Ilang aksidente na rin inabot ko sa kalsada, sa sasakyan, sa kotse, sa motor. I'm still alive and kicking. Thank God. Kasi hindi ko pa oras siguro. Iba, umiinom lang ng tubig, nasa mid patay. Di ba? Ganun lang ang buhay. Pabor na pabor. Pero pinag-uusapan kasi natin dito, facts. Dahil dito sa COVID-19, merong pandemic. Sabi ni Jason De Luna, pabor ba kayong sa ilalim sa GCQ? Sabi niya, pabor na pabor. Total, madami ng matigas ang ulo. Bakit ECQ? Ganun din pa din naman. Kung mauubos na lahat ng matitigas ng ulo, di kokonti tayo. Sa bansa natin, mauubos na matitigas ang ulo, kokonti. Lilit ang bilang natin. Wenor Tagapulot. Ang ganda naman pang apelido nito. Wenor Tagapulot Laran. Ano ba mga apelido ito? Sige na nga. ECQ or GCQ are the same people here in Metro Manila. Are hard-headed. Matitigas na ulo. Implement the law in hard way for them to follow or else this COVID keeps. Ayan. Si Rodolfo Ocampo, abay kailangan ng kumita. Wala nang rasyon sa LGU. Anong palagay ninyo? Oo nga, tama ni si Mang Rudy. Si Nairda Adrian Yambao, disiplina ang kailangan para manalo sa COVID. Social distancing, wearing gloves and face mask, lagi mag-ugas ng kamay at maligo pagdating sa bahay, palakasin ang immune system, kain ng masustansyang pagkain. Si Bojo Benegas, hindi, 539 new cases today, sabi niya. Si Oscar Maria Buenaventura, basta sunod lang tayo sa minimum safety standard at disiplina lang. Yung mga, ang sabi ni Dr. Camille kanina, yung mga introvert, walang problema dyan yung mga taong kamukha namin ni Jeric pag galing office, pasok na sa bahay, dun lang.
katikot ng gadget si Jeric. Ako naman nagbabasa, gano'n. Kahit pa paano. Pag ikaw talagang parang nasusunod ka sa loob ng bahay, yun ang ano. Pero may nunal ako sa pabuti na wala. Senen Jimenez, baka ang hindi makatanggap ng SAP ay baka ang hindi nakatanggap ng SAP ay may pagkakataong makatanggap ng COVID. Sus Mariosep. Oo nga, no? Kayo ba nakatanggap na ng SAP? Yung iba nagtatanong tungkol dun sa SSS. Gandang gabi nga pala sa mga taga-SSS. Ha? Si Leo Bayaras, with the current numbers, mabigat na desisyon yan. Okay, tamo si Kaleo, di ba kapag desisyon? Kaya tinatanong namin sa inyo. So, hati ang ating mga texter. Hana Babogs, sabi niya, yes. Sabi ni Alex Hana Babogs, yes. Delete, hide, or report this. Ano yun? Ragde. Edgar. Ayun. Edgar Karampatan. Ayan. Dapat barbecue na lang ang MMM. Ang Metro Manila pala. Jem Juanites Marcareliola. Wag na kasi. Boring ang ako. Gusto ko nang magtrabaho. Ha? Ayun. Trabaho ang gusto niyang puntahan. At itong si Aida Baguio, sabi niya, hindi kasi ang dami pa dito sa San Juan. Natatakot pa. Si Ali Alma, yes. Si Albert Martin Abrencilio, no. Si Palisok Macayana Istong, no. Si Antonio De La Torre, yes. And selective lockdowns or else we will starve. Marian Yu Parungaw, parang sinabi na rin nila, bahala na tayo sa buhay natin. Matira na lang matibay. Alright, nabasa ko na ito kanina. And with that, mga kaibigan, maraming salamat at tayo nagkahuntahan na naman sa ating pang-Webes na presentasyon ng balita na serbisyo pa. This is the last Thursday for the month of May. Isipin nyo, bilis ng araw, ano? Parang kailan lang nagsisimula tayo, 7 nung Mayo, nung unang Webes ng kasalukuyang buwan. Ngayon, huling Webes na ng Mayo, 28th of May. Happy birthday sa lahat ng mga birthday celebrators nga pala, ano? So, papaalam na tayo at magkakarinigan tayo by next month na. Doon sa ating presentasyon ng BNS Speak Tuesday presentation sa next Tuesday. So, sa ngalan ho ng ating mga nakasama, si Jude sa social media na visit na visit. Dahil ang dami-dami hanggang ngayon nire-retrieve niyo mga reaksyon sa ating Facebook page. Salamat at gayon din naman kay Asha Mariano. And of course, kay Jeric Barreto at lahat ng ating mga nakasama sa produksyon at sa ating technical side, sa mga katuwang natin sa transmitter, sa ating mga reporters, Metro Patroller. Maraming salamat po sa inyo. Nakaraos na naman na maghapon. Thank God. At maging positibo po tayo sa ating po namang mga gagawin. Ano? Magandang hapon dyan sa mga taga La Union. Medyo stay calm lang ho kayo. Nagkalindol dyan kaninang hapon, 1:17, batay sa advisory ng NDRRMC. At may ilang mga aftershocks daw na mararamdaman yan po sa may area ng San Fernando, La Union. Yan, isa pang lindol. We can never tell kung kailan darating yan. Wala pa hong siyensya para malaman yan. Kaya lagi tayo magpapasalamat sa Diyos. Ano po? At yan yung bawat araw na sumasapit sa atin, maaring huling araw natin o wika nga'y panibagong pagkakataon. Ako po si Edwin Eusebio, hari nawa ang basbas at pagpapala ng ating Panginoong may kapal ay lagi nawa pong sumatin. Bye! Balita na serbisyo pa.